binabati ko sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. At salamat sa Panginoon sa kanyang paglingap at pag-iingat sa bawat isa sa atin. Habang tayo nakatayo, bago ko hingin ang inyong pag-upo, buksan natin ang ating Biblia. At habang nagkanda yung mga yung people natin maliit kanina na mawit, gusto ko silang mawit bago tayo po sa pagpatuloy sa ating gawain. Let us open our Bible in 2 Peter chapter 1 verse 26 to 21. O verse 16 to 21 I mean. At gusto kong basahin ito sa Wikang Ingles. Sabi niya rito, "For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Yes, amen. For He received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to Him from the excellent glory, This is my beloved Son, Yes. in whom I am well pleased." Hallelujah. And this voice which came from heaven we heard when we were with Him in the holy mount. We have also more sure word of prophecy, whereunto you do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark, and the day star arise in your hearts. Verse 20. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Yes. Hallelujah. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Father God, once again we commit this word to you. And we all know, Father, that this word is already vindicated and anointed by the Holy Spirit. Hallelujah. And also, Lord, for the believers that you have preferred to listen, Lord, to this vindicated word. You already, Lord, vindicated them and anoint their hearts, oh God, to listen to your word and to the message of the hour that was revealed in our day, oh God. Amen, Lord. Once again, Lord, we ask your Holy Spirit to work and move once again in our midst. Amen. We need you, Father, for without you, we can do nothing. Yes. Bless your congregation. Amen. Bless your servant that you're going to use, Lord, for these people. For Hallelujah. without you, Lord, we can do nothing, Lord. We need your Holy Spirit, Lord, to work, to move in our mind and in our heart. And even our emotions, Lord, the spiritual emotion, ay mapasailalim, Panginoon, sa iyong presensya. Amen. Ang aming pakikinig, ang aming pakiramdam, Panginoon. Dahil kung wala kayo, wala kaming magagawa. Amen. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Panginoon Kristo. Amen. At amen. Maaari na po kayo makaupo. Nais ko tawagin yung mga bata. Nasaan yung mga bata kanina? Bago ko mapatuloy sa aking mensahe. At Amen. ako'y pinagpaalaban nakikinig Yes. sa mensahe ng mga bata ito.
Napakabuti ng Diyos natin Yes. pinag-iinturan. Thank you, Jesus. Wala siyang katulad. Amen. And that is the goodness of the Lord. Yes. Kabutihan ng Panginoon na kanyang iginawad, kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang kabutihan na yan ay hindi kukupas. Ang kabutihan na yan ay hindi magbabago. Jesus. At mananatili sa bawat isa sa atin. Hanggat tayo ay nananatili sa kanyang salita, mananatili siya sa atin. Amen. Habang tayo tumatayo sa kanyang salita, siya ay tatayo para sa iyo. Amen. Hindi magbabago. Bless. Hallelujah! Lord. Hindi kailanman magbabago ang kanyang pangako Lord. sa bawat isa sa atin. That is the immutable words of God. Unchangeable. Amen. Amen. Infallible. It's a free from error. Infallible word. The immutable. Hindi magbabago kailanman. Jesus. At ang kabutihan ng Diyos ay mananatili sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawad, pagpapala sa bawat isa sa atin. At nais kong batiin ang bawat isa sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. And also to Brother Kit and family. Yes. Amen. At we're so surprised kanina, sabi niya, kanyang i-reveal. Yung salitang words na reveal ay so sound sa napakainam at napakabuti. That sounds good sa ating pandinig. Right? Dahil hindi naman natin makikilala ang girlfriend ni Brian, Brother Brian, kung hindi i-reveal ni Brother Kit. Right. Amen? So, diyan natin makikita, diyan natin ikatutuwa, yung word na revelation ay napaka-importante. Napakahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil kung hindi mahahayag ang mga bagay na ito, ay hindi natin makikita. Yes. Hindi natin malalaman ang lahat ng mga bagay na maging ang hiwaga ng Panginoon. Right? Hindi natin makikita ang lahat ng mga bagay na ito. That's why God revealed even His bride. Yes. Yung mga inawit ng ating mga kapatid kanina, who I am, who we are. Amen? That is a mystery. Amen? Do you believe that? Hiwaga yan. Ngayon, bilang isang nobya ng ating Panginoon, God revealed His bride. Amen. Hallelujah! Yes. Yung katanungan ng awit, who we are, who I am. Right? It is because you are revealed by God. It's an act of revealing of the Lord na kanyang ginawa sa bawat isa sa atin. God revealed His bride. Amen. Kanyang ipinagkaloob, kanyang ipinakilala, kanyang inihayag ang kanyang nobya Yes. by revelation, through revelation, by predestination. At kanyang ipinagkaloob sa bawat isa, maging ang pagtatalaga ng Panginoon ay kanyang ipinakilala Thank you, Lord. sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So, yung awit na yon, napakalapit. Akmang-akma sa mensahe natin sa umaga ito. Amen. I just want to speak to you in a simple subject na sabing, this book can't be revealed to anyone, but a special class of people. Sa Tagalog, ang aklat na ito ay hindi mahahayag kanino man, kundi sa natatanging uri ng tao. Kapag ginamit kasi natin yung salitang special, may malalim na kahulugan ito sa wikang Tagalog na ginagamit natin. Ang ibig sabihin sa Tagalog, hindi lang yung salitang espesyal, kundi yung salitang natatangi. Amen. Pwede mo gamitin sa salitang bukod tangi. Yes. Hallelujah! Amen. At kung kukunin mo at nanamnamin mo ang kahulugan ng salitang ito, ay napakainam, napaka-espesyal sa harapan ng ating Panginoon. Ano ba yung bagay na pag-uusapan natin ukol sa ating paksa na ating ginamit? This book can't be revealed to anyone, but a special class of people. Hindi mahahayag. We're talking about the Word of God. Right? Thank you, Lord. Kung titignan natin ang Word of God sa ating panahon ngayon, ay napaka-common na. Masyado ng pangkaraniwan sa mga taong may daladalang relihiyon, sa mga taong nasa ilalim
katuruan patungkol sa teolohiya. Right? At kung titignan natin ang salitang ito, marami ang nangangaral, marami ang nagtuturo, marami ang nagdadala, marami ang nangahawakan sa word. For how many times nating narinig at ipapangaral dito sa church, maliban na hindi kasihan ng Diyos, ang salitang ito ng banal na Espiritu Santo, right? Hindi magkakaroon ng tunay na kaliwanagan, hindi magkakaroon ng tunay na kapahayagan kung ano ang nilalaman, ang kahulugan ng word na ito sa bawat isa sa atin. Maraming panahon ang lumipas, right? Dekada na ang binilang, right? 5,000 taon na ang lumipas. Maging sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mahigit ng 2,000 taon na ang nakaraan. Right? Marami ang nangahawakan, marami ang nagturo, marami ang nangaral. Gayon din sa ating pinag-aralan noong nakarang Biyernes ng gabi. Maraming mga eskriba, maraming mga pariseyo ang nagtanong sa ating Panginoon at sila'y humihingi ng palatandaan upang makita at maunawaan nila ang mga bagay na ipinapangusap, ipinapangaral ng ating Panginoon. Ngunit anong sinabi ng ating Panginoon? Sino ba yung mga eskriba? Ito yung mga relihiyon ng mga Hudyo. Right? Sila yung mga nagdadala ng relihiyon ng mga Hudyo. Maliban na hindi sila lumabas sa kanilang kalalagayan, sa kanilang katatayuan, hindi nila makikita ang nilalaman ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sa inyo, mga adulterous generation, right? Nahihingi kayo ng mga palatandaan. Ang sabi ng Panginoon, hindi nila makikita ang mga palatandaan ito. Bakit? Kung ang ating Panginoon ay nangungusap sa mga makalangit na pangungusap, hindi maunawa ng mga eskriba, hindi maunawa ng mga pariseyo, hindi maunawa ng mga saduseyo. Right? Kung ang Diyos ay nangungusap sa mga panlupang pangangaral at pangungusap sa kanyang salita, sabi ng Panginoon sa kanyang salita rin naman, gaano pa kaya kapag ang Diyos o ang ating Panginoon ay mangusap ng makalangit, lalong hindi nila mauunawaan. Right? Masigit nilang hindi maunawaan. Bakit? Dahil ang Diyos ay kumikilos, dahil ang Diyos ay gumagawa upang maunawaan natin ang salitang ito at makita natin ang nilalaman nito, kinakailangan mong makatagpo ang Diyos. Right? Kinakailangan mo sa makatagpo at ibigay sa iyo ang gawaing paghahayag. Amen! Yung salitang paghahayag, it is an act of revealing. Amen. At kung titignan natin, this is an act of God sa pamamagitan ng paghahayag. So sa madalang salita, ito ay trabaho, ito ay tungkulin ng Diyos na ipahayag ang kanyang salita sa tao. Right? Sa tao. At maraming beses na ipapangaral natin na hindi lahat ng tao ay mahahayagan. At hindi lahat ng tao ay mabibigyan ng kapahayagan. Right? At sino ang bibigyan? Sabi niya rito, this is just only for a special class of people. Mga natatangi, bukod tangi. Right? Dahil pagkakaloob ng Diyos ang kanyang kapahayagan. Upang ipahayag, ipakita ang nilalaman ng salita, ng mensahe ng ating Panginoon. Do you believe that? Glory! Dahil sinabi, na banal na kasulatan, dahil kung basahin sa Tagalog, sabi niya, sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga katang ginawang mainam. Noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Sino ang nagpapatotoo? Ito ay isang banal na tao ng Diyos. Hindi mo pwedeng ibigay ang tamang patotoo maliban na hindi mo maranasan
ang isang bagay na katotohanan na ipinagawa at ipinakita at ipinaranas ng ating Panginoon. So God is always working to His holy servants, to His holy men. Mga banal na tao na bukod tanging pinili din ng ating Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos at ang mensahe sa bawat kapanahunan na lamang sa ating panahon ngayon ay masigit tayong itinaas ng antas ng ating Panginoon upang makita ang kapahayagan, ang nilalaman ng salita at mensahe sa ating kapanahunan ito. Hallelujah. Amen. Right? Thank you, Jesus. Maraming aklat tayong makikita sa banal na kasulatan ito. Do you believe that? Amen. For 39 books sa Old Testament. Yes. At pagdating sa New Testament, it's 27 books. Yes. Hallelujah! Na ipinakita at ipinangaral. Maaring kung ang tao ay galing sa seminaryo, maaring ang nilalaman lamang kung ilang chapter, kung ilang verse, kung ilang books, pwede nilang may pakita at mabilang at sabihin, ipangaral at ituro sa mga tao. Right? Yes. It's only the book. It's only the chapters. It's only the verses na pwede nilang may pakita. But for us today, it's not only the books. Amen. It's not only the chapters. It's not only the verses. But the content of the books. The content of the word. Ang nilalaman ng aklat na ito. Ano ba ang aklat na ito? That is the word of God. The Holy Scripture. The Bible. And what is that in our day? That is the spoken word that was revealed in our day. And what is that spoken word? That is the original seal of God. And what is the original seal of God? That is the word of God that was revealed in our day. Lord. Oh, Hallelujah. glory. Na kinakailangan nating makita. Kinakailangan nating maunawaan. Kinakailangan nating matayuan. Hallelujah. Kinakailangan nating masampalatayanan. Hallelujah. Napakahalaga. Dahil kapag ibinigay sa iyo ang kahulugan at nilalaman ng kanyang salita, ikaw mismo na pinili isang bukod tangi na napaka-espesyal na kanyang pinagkalooban upang ipahayag ang kanyang salitang ito. Hindi kanya pipiliin kung hindi ka makakasunod. Amen. Hindi kanya pipiliin kung hindi ka makakalakad. Hindi kanya pipiliin kung hindi ka makapanghahawakan. Kaya nga kanya pinili bukod tangi sa mga tao na pinili ng ating Panginoon. Nakita niya una pa man, bago pa man tayo mapunta sa sinapupunan ng ating ina, nakita na niya na ikaw ay makakasunod. Nakita niya na ikaw ay makakasampalataya. Nakita niya na ikaw ay makapangahawakan. Nakita niya na ikaw ay mabubuhay sa kanyang salita. The reason why God revealed His Word to you. Bilang isang espesyal, bukod tangi na pinili ng Diyos. You're so special. Can we clap our hands to the Lord? Glory to God. Napaka-special mo. Amen. Sa lahat ng tao sa mundong ito, Thank you, Jesus. ikaw ay bukod tangi. Hallelujah. Oh my, purihin ang Diyos. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Natatangi. Thank you, Jesus. Napaka-special mo, kapatid. Hallelujah. Napaka-special ng bawat isa sa atin. Thank you, Jesus. Ang pagiging bukod tangi mo, ang pagiging isang katatayong natatangi, hindi matarok, hindi maunawaan ng mundong ito. At lalong hindi maunawaan ng mga unbelievers. Why? Because they are unbelievers. Amen. Hindi nila makita ang pagiging bukod tangi mo. Kapag ginamit ang pagiging bukod tangi, ang pagiging espesyal. Hallelujah. At ikukumpara ang kanilang buhay ay sobrang layo at napakalayo
sa pamumuhay mo at sa kanilang mga pamumuhay. Amen? Maaaring sabihin nila, hindi ko maabot. Hindi ko mahawakan. Hindi ko masampalatayanan ang mga bagay na ginagawa nila. Why? Because the word that was revealed to you ay hindi lapat para sa kanila. It's not fit to them to live the word. Hindi lapat para sa kanila ipamuhay ang salita. Sino ang bukod tangi na lapat para sa kanyang salita? The special people. Hallelujah! At yung special people na to, bukod tangi at natatangi na kanyang ipagkakaloob sa iyo. Kaya nga, simula pa man nang tayo ay magkaroon ng kaisipan at diwa sa ating buhay. At yan ang binanggit ko kanina, doon pa man, bago tayo mapunta sa sinapupunan ng ating ina, God knows you already. Yes. Hallelujah. Pinili ka niya. Bukod tangi ka sa lahat ng kanyang pinili. Hallelujah. Right? Natatangi ang mga taong ito bilang isang mananampalataya upang sumampalataya ng kanyang salita. Right? At kung titignan natin, ang Diyos ay kumilos magmula sa Genesis hanggang Revelation. How many believes? At ang Panginoon ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga banal na lingkod. Banal na mananampalataya, which we call the holy men. Right? Amen. Mga banal na tao. Verse 17 sa Tagalog. Sapagkat siya tumanggap sa Diyos, sa Ama, ng karangalan at kalwatian. Nang dumating sa Kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalwalatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Kailan binanggit ng ating Panginoon kung maalala ninyo? That is at the time of the Lord Jesus Christ. With Peter and James and John, if I'm not mistaken. Peter and James and John were in Mount Transfiguration. Hallelujah! Na kung saan, doon ay nakita ni Peter, ni James, at John, maging ang isang glorified body. Kanino? Kay Moses and Elijah. No wonder na makita ni Peter, si Moses at Elijah sa mga panahon yun. Si karakadala bilang isang tao. Right? Kagat ang naroon sa kanyang pakiramdam, ang sa kanyang paningin, nararapat at karapat dapat na sila'y magtayo ng 3 tabernakulo. See? Saan nakapatungkol ang dalawa? Kay Moses at kay Elijah. Yes. At yung isa ay para sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ito ang sinisinta kong anak na siya ninyong kinalulugdan. In other words, verse 18, ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok, 19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito inyong sinusundan na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dapong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway. Kita nyo? Mula sa kadiliman hanggang sa pagbubukang liwayway, darating ang isang liwanag. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, ito ang aking bugtong na anak. Siya ang inyong pakinggan. Right? Siya ang inyong sundin. At sa ating panahon ngayon, magmula sa kalagitnaan, right, ng kadiliman ng panahon, which is in the time of dark ages. Amen? Sa kalagitnaan ng kadiliman, hindi nag-stop at hindi nag-stop ang oras sa panahon ang mga bagay na iyon. Hindi nanatili ang kapanahunan ng kadiliman. Sa halip, pagkalipas ng kalagitnaan ng hating gabi, papasok, right, ang bukang liwayway. Amen. Papasok ang liwanag
sa ayaw at sa gusto mo. Kapag ito ay umandar na, kapag ito ay nagpasimula na, wala nang makakahadlang sa pagdating ng bukang liwayway. Pagdating ng liwanag, at yun ay magliliwanag sa bawat isa sa atin sa bukod tanging pinili ng ating Panginoon. Hindi lahat magliliwanag ang liwanag na ito. Hindi lahat mayayag ang lahat ng mga bagay na ito. Doon lamang sa bukod tanging na pinili ng Diyos. Did you get me now? Hallelujah. Glory to Jesus. Walang anumang libro dito sa ibabaw ng lupang ito maliban sa salita ng Diyos na magpapakita at magpapakilala sa bawat isa sa atin. This is the Word of God. The revealed Word in our day. Kung walang gagamitin ng Diyos upang maihayag ang salitang ito, mananatili itong isang hiwaga. Hindi ito mahahayag. So kailangan meron talagang holy man, holy servant, holy prophet na gagamitin ang ating Panginoon para ang kanyang salita ay nahahayag sa bawat kapanahunan. Dahil sa bawat kapanahunan ay may kanya-kanyang mensahe na ibinigay ang ating Panginoon. At bawat kapanahunan ay mga mensahero na ginamit ang ating Panginoon. Dahil kung walang mensahero, sino ang maghahayag? Ipakita, ilatag, i-expose ang nilalaman ng salita at ng mensahe na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kung hindi in-expose, si Balikit, ang kanyang magiging manugang, makikilala ba natin na magiging manugang niya ang ating kapatid? Hindi. Mananatili tayo nagmamasid at titignan, sino kaya ito? Sino kaya itong sister na to? Right? She's acting like me. Why? Because she's a bride. Pero nakilala natin siya dahil merong isang naghayag. Sino naghayag? The Holy Man of God. Hinayag niya na ito ay kanyang magiging manugang. And it was revealed. Hindi natin makikilala na ito nga ay magiging ito nga ang nobya ni bride hanggat hindi ipinakikilala. Ganito rin sa ating panahon ngayon. Paano natin makikilala ang ating pagkatao? Paano natin malalaman ang pagiging who I am? Right? Kung walang gagamitin ng ating Panginoon na holy man, holy servant, holy prophet, paano natin makikilala ang lahat ng mga bagay na ito? So we need to see. We need to recognize. We need to identify those holy men na ipinakita at ipinakikilala ng ating Panginoon dahil sila ay magiging kasangkapan ng Diyos sa paghahayag. At sa paghahayag, hindi din tayo mahahayag kung wala ang mga kasangkapan ng Diyos na ito. Do you believe that? There is no other book in the world, ancient or modern, that tells us where we came from, where we are going, and where we are now in God's plan. Like the Holy Bible, na itong aking itinataas, which is the Holy Scripture, the Word of God, the spoken Word. At hindi natin pwedeng gamitin ang salitang spoken Word kung hindi ito mahahayag. Just like what God did, right? Nung siya ay magpasimulang mangusap mula sa kanyang kamanghamanghang plano at layunin ng Diyos. Dahil hindi natin makikilala at makikita ang kanyang kaisipan. Right? Maliban na ang kaisipan ito ay hindi ma-express. Right? Hindi magiging word. Ang kaisipan ito maliban na hindi niya sabihin. Kinakailangan itong may pausap. Kinakailangan itong maihayag. Dahil hindi natin mauunawaan ang lahat ng mga bagay na ito kung mananatili ito sa kaisipan ng ating Panginoon. So ang Diyos nagpasimulang maghayag. Right? At ilatag, ilabas lahat ng kanyang layunin mula sa kanyang kaisipan. At nagpasimula tayong kumilala at nakilala ang salita na naipangusap, which is the spoken word. This spoken word is already revealed.
in our day, in our eyes. Why? Because the scripture is fulfilled. Where? In your eyes. Sa ating mata. Eyes of understanding. Ibinigay ng ating Panginoon. Glory. The Bible is a collection of 66 books written for a different author. Yet, it is clearly one book with perfect unity and consistency. Hallelujah! All throughout. The individual writers at the time of writing had no idea that their message was eventually to be incorporated into such a book. But each nevertheless fits perfectly into place and serves its own unique purpose as a component of the whole scripture. Men of old, inspired by the Holy Ghost, wrote the Bible. Amen. Kaya nga ginamit natin sa verse 20, verse 21, basahin ko muli ang ating ginamit na teksto. In 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Walang sino mang seminaryo, walang sino mang doctor of divinity, walang sino mang professor, walang sino mang mga presbyter, walang sino mang mga bishop, walang sino mang mga reverend na pwedeng i-expose ang content ng salita o nilalaman ng salitang ito. Right? Wala sino man. At meron lamang bukod tangi na pinili ang ating Panginoon. That is what we called a while ago, the Holy Men of God. Yes. Mga banal na tao ng Diyos na kanyang gagamitin upang ihayag, ipangusap, ipangaral, ituro ang salita ng ating Panginoon. Amen. Right? But the devil, do you believe that the devil hates? Right? For how many times sa pag-aaralan natin, the devil or Satan hates the word revelation. Yes. Ayaw na ayaw ni Satan ang exposition. Pagdating sa salita, pagdating sa mensahe ng ating Panginoon. Sabi niya, knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, Yes. but holy men of God. Yes. Thank you, Lord. In other words, nakikipagtagpo at gumagamit ang ating Panginoon. Right? Hindi lang ang tao, but holy men of God. Lord. Mga banal Yes. na tao ng Diyos. Kaya nga ginamit din natin kanina yung words of revelation. The words of revelation is an act of revealing. Right? To all the humans. Right? Ito yung gawain ng Diyos sa paghahayag sa tao. But not all humans. Meron lamang bukod tangi na pinili ang ating Panginoon upang mahayagan ng kanyang salita at kanyang mensahe sa kapanahunan ito. Amen? But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Glory to Jesus. Hallelujah. Now, gaya na bagit ko kanina, from Genesis to Revelation is God's great work in the creation and redemption of all things through His only Son, the Lord Jesus Christ. Jesus said in John chapter 5 verse 39, hayang mo manatili ka lamang dyan sa natin. Hayang mo basahin ko na lamang ito. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. Kaya napaka ganda at napakainam. Tayo ay nagsisearch, tayo ay sumasaliksik, right? Tayo ay nakikinig na may tamang pakinig. Kaya nga sinabi na banal na kasulatan, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Sino nangungusap? The Holy Spirit. Saan? Sa mga pakinig at makikinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. In Matthew chapter 24 verse 35, sinabi niya, heaven and earth Yes. shall pass away, but my word shall not pass away.
Sa madalit salita, kailanman ay hindi mawawala, hindi magbabago ang salita ng ating Panginoon. The reason I used this word a while ago, na immutable. Ang ibig sabihin, unchangeable. Hindi magbabago ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng salita, lilipas man ang langit at lupa, ngunit ang kanyang salita ay hindi lilipas. Sa madalit salita, hindi magbabago ang salita ng ating Panginoon. The Bible is God's words recorded throughout all generation. Dito natin makikita kung paano kinasihan. Ginamit natin ang scripture na ito nung last Sunday bilang ating teksto. Sinabi niya, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 7, sinabi niya, all scripture is given by inspiration of God. Yes. Kapag sinabing inspiration, ito ay kinasihan Yes. ng Santong Espiritu. Kaya nga na-mention ko sa inyo kanina, maliban na hindi kasihan ng Diyos, right, ng banal na Espiritu, ang salita na ipapangaral, ang Holy Bible sa ating panahon ngayon, walang kabuluhan ang tinatawag na Bible sa ating panahon ito kung wala ang inspiration o yung pagkakasihan ng banal na Espiritu sa kanyang salita. So we need the inspiration. Yes. Kailangan tayo ay kasihan ng banal na Espiritu upang maunawaan at makita natin ang nilalaman ng salita at ng mensahe na pinagkaloob sa atin sa panahong ito. Dahil hindi lahat ihahayag ito sa anumang tao, kundi ito ay ihahayag lamang sa bukod tangi at natatanging tao, which is the special class of people. Amen and amen. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya ito kailangan natin. This is our spiritual food. In Matthew chapter 4, verse 4, sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, Yes. but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kita ninyo kung paano kumilos ang ating Panginoon. Right? Hindi sa kalaman ng tao, hindi sa karunungan ng tao, at hindi rin sa impormasyon ng tao. Right? Ang pagkilos ng ating Panginoon. Maraming may mga taong kabisado nila ang kabuuan ng aklat ng banal na kasulatan. Mula Genesis hanggang Revelation. Maring alam nila kung ilang chapter, kung ilang verses, kung ilang aklat ang nilalaman ng lumang tipan hanggang sa lumang tipan. Kahit na malaman mo ang lahat ng mga bagay, ng mga verses, ng mga chapters, ng mga books from Old and New Testament, kung hindi ito in-inspired ng ating Panginoon at hindi ka in-inspired ng ating Panginoon, mananatiling itong walang kabuluhan. Right? Walang buhay. In other words, walang buhay. So, kinakailangan tayong mabuhay sa salitang kinasihan ng Santong Espiritu. Para tayo ay mabuhay. Right? Para tayo ay makalakad. Para tayo ay makapanghawakan. Para tayo ay makasunod. Right? Para tayo makasampalataya. Sa pamamagitan ng alin? Ng inspirasyon. Na nagmumula sa banal na Espiritu Santo. The Bible's books can arrange by type rather than chronologically. There are the books of Moses and the law, also known mula doon sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Then the history books which talks about God's chosen people, Israel, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel to 2 Samuel, 1 King to 2 Kings, 1 Chronicles to 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. Nakita natin kumikilos ang Diyos. Lahat at nakikita natin kung sino mga kinilos ng Diyos. Kaya nga, sa pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoon, nung ibigay niya sa atin ang tamang mensahero para sa atin, lahat ng ito ay ipinapakita, ipinapahayag, ipinapangaral, itinuturo sa bawat isa sa atin. Maliban na hindi siya gumamit ng kanyang holy man, holy servant, holy prophet, for the holy believers. Hindi natin makikita ang lahat ng ito. Maaring hanggang doon na lamang tayo sa memory verse. Right? At makikita na lamang natin ang mga aklat magmula Genesis hanggang Malakay.
At makikita na lamang natin pa sa Bagong Tipan mula sa Matthew hanggang sa Revelation. Hanggang doon na lamang. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos. Yes. Dahil meron siyang pinaglaanan. Meron siyang pinili. Thank you, Lord. Bukod tangi. Na isa ka sa mga bukod tangi Thank you, na Lord. pinili ng ating Panginoon Yes. upang makita ang nilalaman Yes. ng Genesis to Malakay. Amen. At makita ang nilalaman ng Matthew hanggang Revelation. Right? Marami sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, right? Hindi nila maunawaan. Parabola lamang o talinghanga, hindi nila maunawaan. Right? Sabi ng Panginoon, may nagtatanong, Lord, hindi namin maunawaan ang mga bagay na pinapangusap mo, Rabbi or Master, about the parables. Kagad sinabi ng Panginoon, sa inyo, hindi pinagkalubog ang maunawaan ng mga parables na ito. Hanggang sa talinghaga lamang. But for you believers, yung mga pinili, Hallelujah. bukod tangi sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong mga bukod tangi, hindi marami. Yes. Kakunti lamang sila. Yes. Bukod tangi. Kapag sinabing bukod tangi, natatangi. But they are special. Amen. Napaka-special nila sa harapan ng ating Panginoon. Yes. Sabi ng Panginoon, sa kanila, hindi lamang sa talinghaga, kundi ang kaunawaan patungkol sa talinghaga ay ibinigay ang kaunawaan upang makita at malaman at maihayag sa kanila ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Salamat at isa tayo sa bukod tangi Hallelujah. at natatangi Thank you. na pinili ng ating Panginoon na dapat mong ikatuwa, dapat mong ikasaya. We need to rejoice and we need to give honor and glory to Him. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Binanggit natin ang mga Old Testament books. Pagpatuloy ko. There are also the wisdom books, namely Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Then the book of the prophets, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Right? Pero ang lahat ng mga books nito, bawat aklat, sa panahon ng nobya na kanyang pinili, ay may nauunawaan patungkol sa kapahayagan ng Diyos sa bawat aklat. Amen. Paano mo malalaman na si Esther ay isang sakdal na tipo ng nobya kung hindi ito inihayag Yes. sa bawat isa sa atin? Thank you, Lord. Amen! Paano mo makikita ang wisdom, spiritually speaking, kung hindi rin inihayag ang mga wisdom na naparoon at naibigay kay Solomon sa aklat ng mga kawikaan? Yes. Ngayon, salamat sa Diyos dahil sa mga aklat at nilalaman, merong isang bagay na hindi nakita ng mga dalubhasa at hindi nakita ng mga seminaryo. Merong ditong hidden wisdom na natatago at hindi pa nahahayag. Ngunit dumating ang panahon, ang hidden wisdom na ito ay may pagkaloob puso bukod tangi. Doon sa pinili at natatangi, isa ka sa mga pinagkalooban ng hidden wisdom ng Diyos para makita mo at maunawaan mo ang nilalaman ng aklat na ito upang ang bawat isa sa atin bilang isang pinili bukod tangi na ikaw ay nabubuhay ng hahawakan, tumatayo, nabubuhay sa salita ng Diyos na kung saan ito ay kinasihan ng Santong Espiritu. Hallelujah. Lord. Glory. Thank you, Jesus. Glory to God. To God be all the glory. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hanggang gamitin ng Diyos si Matthew, si Mark, si Luke, si John, right? Yes. Si James, si Peter, at pagpasok ng Acts sa Apostol Pablo, sunod-sunod sa mga aklat na to, halos karamihan ay kay Apostol Pablo na. Yes. Right? Amen. At hanggang sa kahuli-huling aklat, hallelujah,
nakipagtagpo ang ating Panginoon kay John the Beloved. At sa ating panahon ngayon, nakita natin ng pagtitipo pala kay John the Beloved, siya ay sakdal na pagtitipo sa nobya ni Kristo. Hallelujah. John the Beloved, he is a very perfect type of the bride. Hallelujah. Amen. Na kung saan maraming bagay na maipakita ang ating Panginoon. Right? Bigyan ng summon si John the Beloved, which is the message. Right? At tawagin siya ng ating Panginoon, come up Peter, umakyat ka rito. Come up higher. Pumaytaas ka. Bakit? Dahil maraming ipapakitang kapahayagan ng Diyos. At sinabi ko sa bawat isa sa atin sa church ito, right? Noong nakaraan, hindi tayo hahayaan ng Panginoon na manatili tayo sa common ground. From common ground, God will bring you to the higher ground. Hallelujah. And what is the higher ground? That is the holy ground. Hallelujah! Dahil kapag itinataas ka tayo ng Panginoon, marami kang nakikita, marami kang nanaunawaan, marami kang nalalaman. Kung nandito tayo ngayon sa ilalim, dito sa Bayo Buha, tayo napapaligiran ng bundok at mga kapitbahay na nasa paligid natin. Right, hanggang doon lamang dahil nababakuran ng mga bundok ng mga puno. Ngunit kapag itinaas na tayo ng Diyos, right, marami tayong nakikita. Ultimo yung lokasyon ng Mines View nakikita mo. Ultimo yung syudad ng Baguio nakikita mo. Ultimo yung daan patungong Biskaya nakikita mo. Bakit? Itinataas tayo ng Diyos. Napakahalaga, napakaganda na kapag tayo ay tinataas ng ating Panginoon from common ground to the higher ground. God is calling. God is calling. Tumatawag ang Diyos sa bawat isa sa atin. At sa pagtawag ng ating Panginoon, sa pag-angat natin, maraming inihahayag ang ating Panginoon. Hindi lahat nakakita ng kapahayagan ito. It's only for the special class of people of God. Sa mga bukod tangi lamang, sa mga espesyal, sa mga natatangi, na kung saan na ang nobya ni Kristo, they are now prophesying again. Glory to Jesus! Nangungusap, nagpapatutuo, nagsasalita sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, nagsasalita sa mga bagay nihayag ng ating Panginoon. That is what the works of the bride, to prophesy again. Magsalitang muli, mangusap at sabihin ang mga bagay na ipinakita ng ating Panginoon dahil ang nobya hindi ito makasarili. The bride is not selfish. Right? Pwede tayo mag-share. Pwede tayo magpatotoo. Tanggapin man nila o hindi, that's up to them. At least ginawa natin ang bahagi natin upang ibahagi ang mga bagay na naranasan mo. Ang mga bagay na ipinakita ng ating Panginoon. The reason why you have your own testimony now. Right? It is because ikaw ay kinatagpo ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin ito maliban na hindi mo maranasan. Hindi mo pwedeng gawin ang mga bagay na ito maliban na wala kang karanasan. The reason why you testify, it is because you have a personal experience with the Lord. Oh, glory! Hindi ka pwedeng magpatotoo. Right? Kung hindi mo naranasan ang mga bagay nito. Right? At nakita natin ang pagkilos sa Diyos mula kay Matthew, Mark, Luke, John, James, right? Peter, Paul. Kita nyo? Lahat ng mga aklat ipinakita from Old and New Testament, ipinakita ang mga aklat ng mga holy men. Holy servants of the Lord. The holy prophet of God. Nga lamang maraming naghahanap sa ating panahon ngayon. Bakit wala ang book na pinapangaral na sinasabi niyong propeta na ninyo na si William Marion Branham? Bukod tangi sa mga espesyal na tao na pinili ng ating Panginoon sa huling kapanahonang ito na ikaw ang makakita. Ikaw ang makaalam. Ikaw ang makaunawa. Right? Lahat ng ginamit ng Diyos na mga banal na tao, banal na lingkod, ipinakita ng ating Panginoon kung paano siya trumabaho sa kanyang mga lingkod hanggang sa panahon natin, sa kapanahunan ng mga nobya sa panahong ito upang tawagin ng ating Panginoon at ilagay sa tamang posisyon. At kapag tayo ay nasa tamang posisyon na,
Tayo ay pinosisyon ng ating Panginoon at kanyang ibinigay ang kanyang lingkod upang makita natin kung paano natin napoposisyon ang ating sarili sa katawan ng ating Panginoon. That is a part of the mystical body of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Still there. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. It's amazing. God's amazing grace. Hallelujah. The history of the New Testament church are written in the book of Acts. Paul letters or epistles are Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews. Other letters are the James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd and 3rd John and Jude. The last chapter is about Apocalypse. That is we call the book of Revelation. Kita nyo, ang pagtrabaho ng Diyos. Ipinakikilala ang bawat lingkod. Maaaring sabihin natin, matagal nang wala si Daniel. Matagal nang wala si Zechariah. Matagal nang wala si Isaiah. Matagal nang wala ang mga propetang ito. Matagal nang wala si Matthew. Matagal nang wala si Mark, si Luke, si John, si Paul. Oo, matagal na. Pero sila yung mga banal na tao na ginamit ng Diyos. Pero yung mga salita ng mga banal na taong ito, hanggang ngayon na ipapangaral. Hanggang ngayon na ipanghahawakan sa bawat isa sa atin. Hindi natin kinatitisuran ang bawat pangalan. Why? Because they are a chosen servant of the Lord that God used para sa bawat mananampalataya, sa bawat kapanahunan, sa bawat isa sa atin, hanggang dumating ang panahon ng Nobya ni Cristo na kung saan ilabas tayo sa pamamaraan at sistema ng Laodicea ito. Right? Dahil ang Laodicea ay punong-puno ng kahubaran. Miserable. Naked, spiritually blind. Hindi nila makita ang revelation. Yung act of God. Right? Yung gawain ng Diyos na paghahayag, hindi nila makikita ito. But thank God, mula doon sa panahon ng Laodicea, merong inilabas ang Diyos. Bukod tangi na pinili ng Diyos. You are so special. Nung ikaw ay naroon sa panahon yun, inilabas ka ng Diyos. Na kung saan, nung inilabas ka niya, nasumpungan ka niyang hubad, miserable. Right? Ikaw ay binihisan. Nung masumpungan mo, masumpungan ko, masumpungan natin ang panahon na kung saan na siyang ipinagkaloob, ito ang panahon at napapanahon para sa Nobya na sila ay sakdalin. Because the work of the ministry of Ephesians chapter 4 verse 11 is the perfecting of the saints. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Panahon na at napapanahon para sa Nobya. Amen. Right? Right. Maraming beses kita rin na halimbawa, bride. Bukod tangi ka, right? Ng pangalan mo ay bride. You're also a chosen bride. Right? Thank you, Lord. Amen. Hindi nagkamali ang mga magulang mo na pangalanan ka. Hindi na magbabago yan. Right? Kunin man tayo ng ating Panginoon, you're always a bride. Amen. Baka sabi mo, ikaw lang, tayong lahat na natin. Bukod tangi tayo na pinili ng Diyos. Can we clap our hands for the Lord? Hallelujah! Glory to God. Yes. Thank you, Glory to Jesus. Amen. He's still there. Lord. Amen. Glory. At ngayon, dito tayo dinala ng ating Panginoon to the absolute. And what is our absolute? The Word. Amen? Thank you, Lord. Ang magtuturo, Yes. ang magpapabanal sa bawat isa sa atin. Now, ngayon inilagay tayo sa absolute in the Word, then God used once again a holy man, a holy servant, a holy prophet, right? Na kanyang ginamit para sa iyo. Na ikaw na bukod tangi na pinili ng Diyos, right? Ay magiging separated dito sa pamamaraan ng mundo ito. Dito sa sistema ng Laodicea. Bukod tangi.
na ikaw ay tawagin ng ating Panginoon, then God use another holy man of God. Banal na tao. Pinabanal ng Diyos. Amen. Ginamit siya ng ating Panginoon. Siya man ay tao na katulad natin, pero meron siyang special calling. Amen. Yes. Meron siyang special gift na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na dapat nating makita at dapat nating makilala at dapat nating maunawaan at dapat nating panghawakan at dapat nating ipamuhay. Hallelujah! Bakit nagamit ng Diyos ng Holy Man? Because may tatawagin mga holy believers. Amen. Amen! Yes. Mga banal na mananampalataya. Glory. The reason why ang awit mo ay kaiba sa awit ng mundo ito. Yes. Amen. Right? Hindi mo aawitin, mga kapatid, ang awit ng the goodness of God kung hindi mo naranasan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi mo maawit ang lahat ng mga bagay nito. At hindi mo rin maawit at makikilala if who we are. The reason why inaawit natin ang lahat ng mga bagay na ito, it is because there is a revelation. Amen. May pagkilos at pagtrabaho ang ating Panginoon sa paghahayag sa bawat isa sa atin na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa. Through revelation, by predestination, ay ipinapakilala ng ating Panginoon. Do you believe that Brother Branham is a man of God? Yes. A holy man of God? A prophet of God? Amen. Na kanyang ginamit sa huling kapanahunan ito. Amen. Right? Na kung saan siya ginamit ng Diyos mula sa panahon ng Laodicea upang ang nobya sa panahon ng Laodicea ay ilabas ng ating Panginoon at tawagin ng ating Panginoon ang kanyang nobya sa pamamagitan ng kanyang lingkod na mensahero. Amen. Right? Katulad ng ginawa ni Abraham sa kanyang lingkod na si Eliezer upang tawagin ang nobya ni Isaac na walang iba kundi si Rebecca. Amen. Amen. Yes. At si Rebecca hindi niya kilala at hindi niya nakikita pa si Isaac. Pero nai-reveal si Isaac kay Rebecca through the holy man, the servant of God, through Eliezer. Right? Inihayag si Isaac kay Rebecca. So hindi nag-alinlangan si Rebecca nung marinig niya ang mensahe ng kabahayan patungkol sa kanyang magiging asawa. So magpalataya siya, Yes. naniwala siya, na ihayag ang kanyang magiging asawa, ang kanyang magiging nobyo. Pinanghawakan niya ang mensahe ng isang banal na tao. Amen. Right? Yes. At nung makita niya ang kanyang magiging asawa ni si Isaac, she was so in love. Yes. Maring, kung may mga kanalbang tao, bakit ka ma-in love? Dahil first time mo siya na-meet. It is because of revelation. Amen. Sasabihin ni Rebecca sa mga taong musyusero, I met him already. Right? Through the word Yes. Amen. that was spoken. Yes. Through the message Amen. that was spoken. Hindi ako nag-alinlangan. Amen. Hindi ako nagdalawang isip. Through that message and through that word, I saw my husband. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah! I met my bridegroom. Yes. Glory to God. At yan din ang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Right? Hindi mo na-meet. Right? From eyeball to eyeball. Katulad ng mga skriba at mga pariseo noong sa panahon ng ating Panginoon ay nakasama nila. Pero yung presensya ng Diyos na nasa kalagitnaan, that is the presence of God unrecognized. Hindi nila nakilala. Hindi nila nakita. But for us, hindi mo man nakita from eyeball to eyeball, from face to face. Ba, saan yung mensahe? Saan yung salita? Na ipiniresent ng holy man? Na ipiniresent ng holy servant of God? Na ipiniresent ng prophet of the Lord? Ay nakita mo ang nobyo mo at nahayag kung sino ka at tumahayag ang mensahe sa kapanahonan ito. Now, hindi tayo nagdadalawang isip at hindi tayo nag-aalinlangang sabihin, we are the bride of Christ. Kaya nga lagi natin inaawit, I know I am the bride. Yes. Amen. Amen?
Glory to Jesus. A servant, a holy man, a prophet, a mouthpiece of God. Brother Branham, God's prophet and messenger of this age, has always stayed true to the Bible teaching, has never departed from through scriptural foundation in all of his sermons. Kailanman hindi natin nakita na siya ay lumihis at siya ay nagturo at nangaral ng lihis sa salita ng ating Panginoon. At kailanman hindi siya lumihis dahil siya ay pinili ng Diyos upang manatili sa unadulterated word and the message of the hour na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Do you believe that? Amen. Hallelujah. Never at one time did he ever deviate from what the Holy Scriptures teach us in delivering the message of the hour. Sabi niya nito, kailanman ay hindi siya lumihis. Kahit katiting, kahit kaunti, hindi siya lumihis. Nanatili siya sa absolute. Amen. And what is the absolute? That is the word. Yes. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Glory to God. Through God's revelation to him, He has made clear to us all loose ends of the Bible. Kaya nga, sabi ko sa inyo, napakahalaga sa atin ang mensaheng manatili tayong stricto na nakakasunod. Right. Huwag nating dadalhin ang mensaheng loose ends. Kapag sinabing loose ends, yung kaluwagan. Hindi tayo lumuluwag dapat sa mensahe. Hindi tayo natin pinahintulutan yung mga bagay na hindi dapat at nagiging pwede na sa ating panahon ngayon. At hindi rin pwedeng, maraming beses ko na ipapangaral sa church, at hindi rin pwedeng ipasok dito ang awit na mga makamundong awitin. Right? Yung mga wordless song hindi dapat ipinapasok sa church. At yung mga wordless song hindi dapat pinapaawit sa mga itinakasal. Merong bukod tanging mga awit na ibinigay sa atin ng ating Panginoon scripturally and spiritually na upang ito ay ating awitin. At sabihin ba natin, pwede na to. Si Kenny Rogers naman na nagkanta nito eh. Huwag mong dadalhin ang kanta ni Kenny Rogers dito. Right? Bakit ito? This is a sacred place. Sagradong lugar. If this is a sacred place, yung mga worshiper, yung mga piniling bukod tangi, they're also a sacred believer. Sagradong mga mananampalataya. Hindi pwede sa kanila ang kaluwagan, luluwag-luwag. Hindi pwede ito, kapatid. Sabi ng Panginoon, let your nay be nay. Let your yea be yea. Manatili tayo sa word. Right? Kasi, kapag pinahintulutan natin ang loose ends ang magpapahamak. Ang loose ends ang sisira sa pananampalataya. Tingnan mo maigi, pag-aralan mo maigi ang bawat kapanahunan mula sa Efeso hanggang dito sa panahon ng Laodicea. Hindi bagat ang loose ends, right? Ang nagpaluwag. Kaya nga natatabunan ang bawat mensahe sa bawat kapanahunan because of the teaching of the loose ends preaching. Pinahintulutan nilang mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. But thank God, hindi pinahintulutan ng Diyos manatili ito. God promised to us that He will restore all things. Sa bawat isa sa mga bagay na nangawala, ngayon, ibinalik na sa atin. Huwag nating pahintulutan muli na tayo magluwag. Samantalang tayo hinihigpitan na ng ating Panginoon upang magsama-sama tayong mahigpit bilang isang mananampalataya sa salita, sa mensahe na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. The reason why the prophet said, stay in line. Stay to the Word of God. Stay in the message. Huwag tayong liliko. Huwag tayong aalis. Huwag tayong lalabas. Sa halip, manatili tayo. Manatili tayo. Hallelujah. Through God's revelation to him, He has made clear to us all loose ends of the Bible, which theologians and Bible seminaries have messed up in their man-made interpretation of the Holy Scripture throughout the ages. Because of their loose ends, pinahintulutan nila ang sarili nilang interpretasyon. But the Bible says, ang salita na binigay sa atin, there is no private interpretation. And God used a holy man para ipangusap, para sabihin, para ipangarap, para ituro sa atin ang mensahe, ang salita ng ating Panginoon. Amen.
Sana huwag tayong luluwag-luwag. Yes. Lord. Huwag tayong tatakbo katulad toes to and fro. Parito't paroon. Hallelujah. Yes. Huwag tayong lalamya-lamya sa pananampalataya. Amen. Matibay ang mensahe. Yes. Napakatibay. Ang salita, sagrado ang salita na binigay sa bawat isa sa atin. Hindi dapat tayo parito't paroon lalamya-lamya. Ipamuhay natin. Soon, it won't be long. Yamang tayo nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon, which is the rapture. Kung lalamya-lamya tayo, right? Kung luluwag-luwag tayo, sino ang masusumpungan? Wala. Pero nais ng Diyos na masumpungan niya ang kanyang nobya. May tayo, Amen. may prinsipyo, may pananalig, Amen. pinanghawakan ng mensahe ng ating Panginoon. Right? Hindi nakikipag-compromise. Amen. Hindi nakikipag-compromise sa mundo. Hindi nakikipag-compromise sa mga worldly singer. Right? If God gives you a gift to sing, use it. Right? For edification. Right? If God gives you a gift na binigay sa iyo ng ating Panginoon, use it for edification. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Huwag mong pahintulot ang nalalamya-lamya ang bawat isa sa atin. Na ang gift ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, we will use it bilang isang strong believer. Napakarami kong nakita at narinig na may mga kaloob na awit, ang gaganda umawit. Pag sa church, nakaka-bless. Right? Pero pag lumabas sa church, Hotel California, ang kanilang inaawit. What a shame. Sino ba ang umawit ng mga Hotel California? If I'm not mistaken, mga singer ng mga Eagles. Right? Bakit ko alam? Dahil nung panahon, 15 years old pa lamang ako when I was in a charismatic groups. Binaligtad namin ang cartridge ng Hotel California. Dahil may nagsabi sa amin, kapag binaligtad nyo yan, marinig nyo yung mga worship ng mga singer. Right? Nagnanarrate sila at wina-worship si Satan. Yung mga eagles, sabi nila, pasikatan mo lang kami, Satan. Sisikat kami sa mga tao, iwa-worship ka namin, my God. At pagkatapos dadalhin natin sa church, ang mga awitin na walang kwenta at walang kabuluhan, God will never give you a riffraff. Stand. Kapag sinabing riffraff, walang kwenta. Basura. At hindi manunugod ang Diyos sa mga bagay nito. God wants you to be holy. Hallelujah. Perfect. Dahil minsan isang araw, ipipresent ka. Ipipresent tayo ng Diyos. Ipipresent tayo sa Diyos. Amen. Holy. Unblameable. Hallelujah. Unreprovable. Yes. Ipipresent tayo. Saan? Thank you. Doon sa ating nobyo. Holy. Bridegroom. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah! Glory. Now, pagpapalin nyo, bigyan nyo pa ako ng mga 30 minutes. Nahabol mo ko, this is aking mga message. O sige dito sa mga susunod, Satan's Eden. That's all I know to tell you. Now I quote, that this Bible I believe with all my heart. If I know my heart to be perfect, unadulterated Word of God. By this I live, by this I stand. Amen? And if I had 10,000 lives, I'd like to give every bit of it for this Word. For it's the Word of Jesus Christ. And I don't care how much they can try to disprove it. How much science try to say it. It isn't trustworthy. And so forth. To me, it's the only thing in the world I can trust. Is this Word. Mamaya pa yan, yung last quote. Hallelujah. Spoken word is the original sin. How you going to know?
what's right and wrong? Paano daw natin malalaman kung tama o mali? Sa atin, sinusubok tayo. Saan? By the Word. Kaya nagkakaroon tayo ng word test. Yes. Yes. We know word test ang bawat isa sa atin. Yes. Through the Word, which is our absolute. Hallelujah. Hallelujah! How you going to know what's right and wrong? Give it the word test. Yes. That's the way to tell whether it's right or wrong. That's it. Just give it the word test. See what it says about the word. And His Spirit, see what it says about the word. If it denies the word, it's not of God. Yes. See, no matter what it is, if it denies the word, it's not of God. Look, give it the word test and see what happens. Jesus warned us of these things. Matthew chapter 24 and 35th verse. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. In a message to deceived church by the world, I don't care if I have stand alone with nobody but God alone. I'll preach the truth of God's Bible and stand for it. If I die, I still stand for the truth. Certainly, we want truth. I'll measure up not according to the church, but according to the Word of God. I want to measure up. Sa Hebrews series, Hebrews chapter 6 and 7. Sabi niya dito, keyword. Now, the only way that a church can be built, the only way that a man can have faith is not by his denomination, not by his affiliation, but his faith rests not upon the theology of some man's ideas, because it's more or less altogether man, but the only way faith can find its solemn resting place is upon the immovable, right? The unchangeable. The word immovable, hindi natitinag. The word unchangeable, hindi nagbabago. Ano? Ang salita ng Diyos. Amen. At dumating sa atin ang pananampalataya ito through faith. Yes. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa Smyrna church age, he that hath an ear, that is what I mentioned to you a while ago. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said to the churches of its age. In every age, it was the same cry. Same cry. Sino nang usap? It's only one Spirit. In every ages. Yes. Bawat panahon, may pangungusap. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. In every age, it was the same cry. Yes. Hear what the Spirit says. Yes. If you are a Christian, you will get back to what the Spirit is teaching. Amen. That is the word of this age. Every messenger to every age will preach the word. Amen. Amen. Yes. Every fresh and true revival will be because men have gotten back to the word for their age. The cry of every age is the rebuke. You have left the word of God, repent and come back to the word. Yes. From the first book in the Bible, Genesis, to the last book, Revelation, there is only one reason for God's displeasure, leaving the word. And there's only one remedy to regain His favor. What? Back to the word. Amen. Amen. Manumbalik tayo sa salita ng ating Panginoon. Sa message expectation, I love the word. The Holy Spirit feeds on the word of God. Christians should always read the Bible. That's why we need to search. That is what I mentioned to you a while ago, the scriptures that we have read. Search the scripture. Amen. Christians should always read the Bible, for the Holy Spirit feeds. Its food is the Word of God. For man shall not live by bread alone. Amen. There it is. But by every word that proceeded out of the mouth of God. That's what the Christian lives on, the Word. And the Holy Spirit loves the Word. Yes. And He's here today. Gusto mo gagawin niya yun today. Amen. To receive the Word. And it's in you. And as the Word comes forth, then the Holy Spirit takes the Word of God and reveals it. Amen. Kita mo? This is the work of God. This is the act of God revealing His Word. Amen.
Because the word revelation means is an act of God of revealing. Right? Ang paghahayag ng ating perasaan sa tao, but not all human, but it's only for the specific people, which is the special. Ginamit natin sa tang bukod tangi at natatangi. This word will be revealed, right? To the special people of the Lord. Na pinili ng ating Panginoon. Sa message the thirst. 2 quotes na lang babasahin ko. Pero siya medyo mahaba. Now remember, the Word of God is what the Holy Spirit feeds on. It don't feed on enthusiasm. It don't feed on education. It doesn't feed on church going. It doesn't feed on theologies. There's a lot of difference between uninspired, something, and theological standpoint for it. Pagdating sa teolohiya, may kaalaman, karunungan, man-made ideas, pero iba ang salitang inspired. Na in-inspired ng ating Panginoon. Ibig sabihin, in other words, ikaw at ako ay kinasihan ng Diyos. Upang makilala mo at makita mo ang mensahe sa panahon ito na binigay ng ating Panginoon. Now, last quote. A final quote. Hallelujah. Sa message na the revelation of Jesus Christ, hinawin ito sa 7 church ages. Before Patmos visions, right? May message dito, the revelation of Jesus Christ. Basahin ninyo ito, napakainan, napakaganda. Alam ba ninyo na kung saan dito ako inspired ng Panginoon nung ako'y sumampalatay at tanggapin ang mensahe ito? This is all about the 7 church ages. And I was inspired to read and to search and to listen about the series of the 7 church ages. And the revelation of the Lord Jesus Christ is so rich. Napakayaman. Hindi ko narinig, hindi ko nalaman ang lahat ng mga bagay ito. Marami na ako narinig mga preachers, mga mensahero. Pero marinig ko ang holy men na pinili ng Diyos. Holy servant upang ipangaral ang series na 7 church ages. God inspired me to believe, to accept. Amen. This is all about the revelation. As I mentioned to you a while ago, this is an act of God. The revealing of the Lord Jesus Christ. Walang ibang tao, walang sino man ang pwede magbibigay ng divine revelation. It's only God. Because this is an act of revealing by God. Kanino? Sa mga special class of people. No wonder our topic this morning, this book can't be revealed to anyone. Hindi mahayag ito kanino man, but a special class of people. Ang aklat na ito hindi mahayag kanino man, kundi sa natatanging uri ng tao. Now I read. Sabi niya dito, it is a revelation by the Holy Ghost. That is the only one I can know it. Of course, the carnal mind will call it anything but the Holy Ghost. Let me show you another reason why Satan hates this book of the revelation of Jesus Christ. Kasi ayaw ni Satan na ma-expose it. The reason why Satan hates the word revelation. Right? Ang totoo niyan, kiniinggitan ka ni Satan. Gusto ni Satan, siya ang i-worship mo. Gusto ni Satan, ikaw ang gusto niya maging nobya. But thank God, before the foundation of the world, we are already chosen to be a bride of Christ. So Satan can do nothing. He can do nothing. Wala siyang magagawa. Amen. He knows that Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. And He changed not. That is the immutable, the unchangeable word. He changed not. He knows that a whole lot more than do 90% of the theologians, He knows that since God is immutable in His nature, isa sa mga kalikasan ng ating Panginoon
ang hindi pa bago-bago ang kanyang katangian, Yes. kalikasan. Magbago man ang ating Panginoon sa anyo, Yes. but not to His nature. Amen. Dahil ang kanyang salita ay hindi mababago. Yes. Right? Yes. Para lamang makita ng tao ang ating Panginoon. Dahil noon, sabi ng kasulatan, walang sino mang nakakita sa Diyos kailanpaman. Yes. Totoo yun. That is the word. Pero, in order to see Him, anong ginawa ng ating Panginoon? God changed His form. Yes. From the Spirit to the human form. Ang sabi ng banal na kasulatan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. So He changed His form in order for Him to see, para makita. Kaya sabi niya rito, ito yung katangian natin pag then He is just and immutable in His ways. Right? Hindi magbabago. Thus Satan knows assuredly that the original church of Pentecost with the power of God, Mark 16, in action, is the true church that Jesus claims as His own. Or else it's false. It has to be. Now remember this. Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Sino daw? Christ. Saan? In the true church. Sino? Sa atin. Amen. Bukod tangi. Natatangi. In other words, you're so special. The church is continuation of the book of Acts. But the book of Revelation shows how that the Antichrist spirit would come into the church and defile it, making it lukewarm, formal, and powerless. It exposes Satan, revealing his works. The reason why Satan hates the word revelation, because he was exposed. At nahayag siya rito. Revealing his works, attempted destruction of God. People in the discrediting of God's word, right down to the time he is cast into the lake of fire. He fights that. He cannot stand it. He knows that if the people get the true revelation of the true church, and what she is, and what she stands for, and that she can do the greater works. Hallelujah. Hallelujah. Mga bagay-bagay na bagay na dakilang gawain, pamumuhay sa bawat isa sa atin. It is because greater we see that is in you. Hallelujah. Amen. Lord. He that is in this world. Oh God, hallelujah. She will be an invisible army. If they get a true revelation of the Spirit within the framework of the Christian church, and by God's Spirit discern and withstand the Antichrist spirit, Satan will be powerless before her. Hallelujah. Thank you, Lord. He will be as definitely thwarted today as when Christ withstood his very effort to gain power over him in the desert. Yes, Satan hates revelation, but we love it. Amen. The bride loved the word revelation. Kasi dito nahahayag sa bawat isa sa atin, mga bagay na hindi natin nakita at nalaman noon, ngayon nakikita mo at maunawaan mo. The reason why we love the word revelation. Why? Because this is an act of God. An act of revealing of God. Ang gawaing paghahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. With true revelation in our lives, the gates of hell cannot prevail against us. Amen. But we will prevail over them. Your name. You will recall that I mentioned at the beginning of this message that this book we are studying is the actual revelation of Jesus himself in the church and his work in the future ages. Right? Kita mo kapangyarihan kabutihan ng Diyos. Mga bagay na pinapakita sa bawat isa sa atin. Gumagawa at nagtatrabaho sa bawat isa sa atin. At pagkatapos pinapakita ang kaunawaan sa bawat isa sa atin, yung mga bagay na darating pa. Amen? Then, I mentioned that it takes the Holy Spirit to give us revelation. Or, we will fail to get it. Bringing these two thoughts together, you will see that it won't take just ordinary study and thinking to make this book real.
It is going to take the operation of the Holy Ghost. That means this book can't be revealed to anyone. Dito ko kinuha ang ating paksa. Yes. This book can't be revealed to anyone but a special class of people. Amen. Sa bukod tangi, sa espesyal at natatanging tao at mga pinili ng ating Panginoon. So yung kanyang pinili, hindi basta-basta. Hallelujah. Right? Hindi basta-basta. May mga abilidad, may mga kaloob na binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin upang ang mga bagay na kaloob na ito ay may pakita that we are the revealed Word in our day. Hallelujah. Hallelujah! Ikaw ang inihayag na salita sa ating panahon ngayon, ang nobya ni Kristo. Ulitin ko ha, this book can't be revealed to anyone but the special class of people. Ang aklat na ito ay hindi mahahayag kanino man, kundi sa natatanging uri ng tao. Right? Na pinili ng ating Panginoon. Tingnan mo, may tatlong bagay dito ipinapakita ang mensahe. Ang sabi niya dito, yung mga piniling bukod tangi, na natatangi, na pinagkalooban upang ipahayag ang salitang ito. Ang kasunod na mensahe, sabi niya, it will take one with prophetic insight. Yes. Amen. Hallelujah! One! It will take with a prophetic insight. Ano yun? Ito, yung maliwanag na pagkaunawa kapag sinabing insight. It's all about the prophecies. May maliwanag tayong kaunawaan sa mga bagay na ipinapakita ng ating Panginoon. That is one na ibinigay na kaloob ng Diyos. It will take one with prophetic insight. One. Number two, it will require the ability to hear from God. Right? Kapag sinabi require, nangangailangan tayo upang pagkalooban ng isang abilidad upang makarinig ng salita at mensahe, pagtuturo at pangangaral mula sa salita ng Diyos. Amen. Hindi sino mang tao may kakayanan nito. It's only the elected. Hallelujah. It's only the special. Right? That God He chose. Right? Na kanyang ibinigay. Na kanyang pinili. Sa bawat isa sa atin. May kakayanan tayo makarinig. Hallelujah. May kakayanan tayo makaunawa. In other words, meron tayong discerning power, discerning spirit to discern. At kapag sinabing discerning, we recognize. We identify. Diyan, nakikilala natin, nalalaman natin ang mga bagay na to. Kahit hindi natin nakita ang ating from eyeball to eyeball through His Word. To the Word form. Right? Nakita natin at sumampalataya tayo. Through the spirit of discerning na binigay sa atin ng ating Panginoon upang makilala at makita natin ang mensahe na binigay sa bawat isa sa atin. Now, meron tayong kakayanan, meron tayong abilidad upang makinig sa ating Panginoon. 3, it will require a supernatural instruction. My God, kapag ginamit kasi ito, supernatural na ito, kapag ginamit mo sa mundo at hindi mananampalataya, hindi nila maunawaan ito, kapatid. Sasabihin na kanila ikaw ay nag-hallucinate, nag-i-imagine. Right? Do you believe you are also of God's supernatural way? At supernatural na nilalang ng ating Panginoon. You are also a part of His supernatural way ng ating Panginoon. Kapag ginamit mo kasi supernatural, sa Tagalog ito, sabi niya dito, higit sa karaniwan. Yes. Amen? Amen. Mga bagay na kahima-himala. Kaya tinawag natin itong supernatural. Kaya kapag nagtrabaho ang ating Panginoon in a supernatural way, and even His supernatural signs, and even the supernatural teachings, ibibigay niya sa bawat isa sa atin. It's only the bride can identify the supernatural signs of God. Hallelujah. Do you believe that? Jesus. Amen. Kaya isa ito na kailangan natin, right? Kaya sabi niya, it will require a supernatural instruction. May pagtuturo ang ating Panginoon sa isang mga bagay na kahima-himala.
Amen? Higit sa karaniwan na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero kapag yung hindi ibinigay ang kaunawaan para maunawaan ito, hindi nila makikita ito. It's only us. Bukod tangi ka at natatangi ang bawat isa sa atin na makita at mapagkalooban ng mga bagay na ito. It will require the ability to hear from God. It will require the supernatural instruction, not just a student comparing verse with verse. Though that is good, that is the message said. Though that is good. But a mystery requires the teaching of the Spirit or it never becomes clear. Maliban na hindi ang Banal na Espiritu ang magturo sa bawat isa sa atin, hindi magiging maliwanag ito. But thank God, God gives you an eyes of understanding, a clear understanding para makita natin, right? Ang mga inihayag na salita at mensahe ng ating Panginoon. How we need to hear from God and lay ourselves open and become yielded. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. How we need to hear from God and lay ourselves open and become yielded to the Spirit to hear and know. Kapag sinabing yield, magbibigay daan para sa atin. Right? Upang makita at maunawaan natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa bawat isa. Hindi nakukuha ito sa galing at hindi nakukuha sa katalinuhan. Dahil mismo ang Diyos ang maghahayag. Dahil sinabi yan ng banal na salita. Walang private interpretation ang word na ito na binigay. Gumamit siya ng mga banal na tao upang isulat. Right? Ang mga ipinangusap ng ating Panginoon. As I have already said, this book, Revelation, is the consummation of the Scripture. Kapag sinabing consummation, ito yung katuparan. Ito po yung kaganapan. It's the consummation of the Scripture. It is even placed exactly right in the canon of Scripture. Ibig sabihin, kapag canon, ito ay isang pamantayan at ibinigay na sa atin ang tamang pamantayan. Walang iba, kundi ang salita na inihayag sa atin ngayon. At ngayon, nakikita mo, nauunawaan mo, nalalakad natin, pinangahawakan natin at ipinamumuhay ng bawat pinili na natatangi upang lumakad doon sa perfect plan at may sakatuparan ang lahat ng mga bagay na ito. At ngayon, nakikita mo ang ating lakad, ang ating buhay. Ito ay isang sagdal na pamantayan na nakikita mo ang salita ay na isa sa katuparan sa bawat buhay natin. Sabi niya, it is even placed, even right in the canon of Scripture at the end. And we're now living in the end time. Sa huling panahon ito. Now, you can know why it says that anyone who reads or even hears, it is blessed. Sa Revelation chapter 1, verse 3, blessed is he that read it and hear it for this word of prophecy. Right? Mapapalad. Ibig sabihin, we're already blessed. Dahil isa ka sa bukod tangi na nagsasearch, nagpapatuloy, sumasaliksik, basahin ang salita, ang mensahe sa kapanahunan natin ngayon. Marami, dumidepende na lang sila sa mga ngaral. We need to search. We need to read. Right? We need to open our Bible. We need to read the spoken word. Marami ng taong tamad ngayon, but there is a special class of people, yung bukod tangi na pinili ng ating Panginoon na hindi mapapagod na bumasa ng banal na kasulatan at ang spoken word sa ating panahon ngayon. Right?
Marami ng tao abala sa huling panahong ito. Pero salamat, ikaw ang bukod tangi na pinili ng Diyos. Nabigyan mo ng panahon at pagkakataon ang paglilingkod, ang pagbabasa, ang pakikinig, ang fellowship, ang assembly. Kaya ang sinabi ng banal na kasulatan, forsake not your own assembly. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Napakahalaga ang lahat ng mga bagay dito. At the end, now you can know why it says that anyone who reads or even hears, it is blessed. It is the revelation of God that will give you authority over the devil. Hallelujah. Ito ang kapahayagan na binigay ng Diyos na binigyan ako ng pamahalaan upang tayo ay hindi anumang laban ng demonyo sa bawat isa sa atin. Right? Glory to God. Hallelujah. And you can see why who would add or take from it would be cursed. It would have to be so. For who can add or take away from the perfect revelation of God and overcome the enemy? It is that simple. There is nothing of such prevailing power as the revelation of the Word. See, in verse 3, a blessing is pronounced on those who gives a special attention to this book. That is what I mentioned to you a while ago. That is in the book of Revelation chapter 1 verse 3. Right? In verse 3, that is Revelation chapter 1 verse 3. A blessing is pronounced on those who give special attention to this book. Lord. Hallelujah. Dahil ang paksa ng ating binabasang mensahe, this is all about the revelation of Jesus Christ. Kaya ginamit dito sa teksto ang Revelation chapter 1 verse 1 and 3. Kaya ginamit dito, sinabi niya rito, in verse 3, a blessing is pronounced. Amen. Na ipangusap, nasabi na, binanggit na sa bawat isa sa atin that we are already blessed. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah! Hallelujah! It is pronounced on those who give special attention to this book. I think this refers to the Old Testament custom of the priest reading the word to the congregation in the morning. You see, many could not read, so the priest had to read to them. As long as it was the word, the blessing was there. It didn't matter, it was read or heard. The time is at hand. The time it was not at hand previously. In the wisdom and economy of God, this mighty revelation, though fully known to God, could not come forth hitherto. Thus, we immediately learn a principle. Ang kapahayagan, hindi nakukuha karakaraka. Hindi nakukuha ng madalian. Right? Hallelujah. The revelation of God for each age can come in that age only and at a specific time. Look at the history of Israel. The revelation of God to Moses came only at the specific time of history. And even more specifically, it came as the people cried unto God. Jesus Himself came at the fullness of time. He being the complete revelation of the Godhead. And in this age, the Laodicea, the revelation of God will come in its due time. Bakit? Dahil darating sa iyo ang kapanahunan upang ihayag sa atin lahat ng mga bagay na to at ihayag din ang nobya ni Kristo dahil hindi makukumpleto ang lahat ng mga layunin at plano ng ating Panginoon hanggat hindi nahahayag ang nobya ni Kristo. Do you believe that you are the complete revelation of the Lord Jesus Christ? Right? Sa mensahe, maging sa church ages, nabasa ko yan. Sabi niya, Christ in the true church, you are the complete revelation of the Lord Jesus Christ. Amen! Sabi niya, the revelation of God will come in His due time. It will not falter. Hallelujah. Neither will be premature. Kinuha ko sa Tagalog. Ito. Yung salitang falter at yung premature. Kapag dumating ang tamang panahon, yung salitang falter, hindi mauudlot. Right? Hindi magkatubili.
darating at darating para sa inyo ito sa panahon na itinalaga at inilaan ng ating Panginoon. Hindi ka ipinanganak. Hindi ka minot na wala sa panahon. Right? Yun ang kahulugan ng salitang premature. Wala sa panahon. Pero ikaw ay hinubog sa tamang panahon. Sa sakdal na panahon. Sasakdalin ka ng Diyos. Bilang isang nobya ng Panginoon, hindi pwedeng hindi masasakdal ang nobya ni Kristo dahil ikaw ay inilagay ng Diyos sa tamang panahon. Hindi ka pinanganak sa premature. Wala sa panahon. Kundi ikaw ay inilagay sa tamang eksena ng ating Panginoon. Sa tama at sakdal na panahon na itinalaga ng ating Panginoon. The revelation of God will come in its due time. It will not falter. Hindi maudlot yan. Neither will it be premature. Think on this and heed. Heed it well. Ibig sabihin, pakinggan natin itong mabuti. Kapag sinabing take heed, makinig tayo. Heed it well, makinig tayong mabuti. Right? For we are in the end time. Today, we are now living in the end time. Sa panahon ito, nag-overtime ang kaaway. Para hatakin tayo sa mundo. Sa sistema at pamamaraan ng mundo ito. Sa paningin ni Satan, ayaw kanya mag-mature sa spiritual na kalalagayan. Pero pinanganak tayo sa tamang panahon. Lord. Right? Hindi tayo kulang sa panahon. Perfect. Oh, glory! Sagdan ang inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sagdan na panahon. Sagdal na pagkakataon. Dahil merong tatawaging sagdal. Walang iba ang sagdal na nobya ni Kristo. Tayo natin tumayo ngayon. Can we sing the song, I Know I Am the Bride? Hallelujah. Thank you, Jesus, O Lord. Ang awiting ito, hindi lamang sa pamagitan ng pagkaalam mo sa awit. Inaawit natin ito dahil alam mo, alam ko, alam natin na tayo ang tiyak na pinili, bukod tangi at natatangi na pinahayagan at ipinakilala ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkled free. I have no hurry with love that I am holding to. Oh, you're the one who means everything to me. Once again, I know I am the
bow our heads and close our eyes. Ikaw ng nobya ni Kristo ang babalikan. Ikaw ang inilagay sa tamang posisyon. Itinalaga ka niya sa isang tamang pagkatawag. Napapanahon. At napapanahon ang mensahe ng Panginoon sa nobya na tinawag ng Diyos. Nung ikaw ay kanyang tinawag, ikaw ay binihisan. Dahil ikaw ay kanyang babalikan. Ang kanyang babalikan nobya ay bihis na bihis mula sa kabanalan. Because one day, tayo ay pipresent sa harapan ng ating banal na Diyos na nobya. Banal, walang kapintasan. Salamat sa tamang panahon at pagkakataon na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Perfect. Perfect. Let's bow our heads and close our eyes. Hallelujah. I would like to ask Brother Kit to lead us now in prayer. Tayo ay umupo at manalangin, mga Salamat kapatid. Diyos. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Yes, O Lord. Salamat naman, Panginoon, sa pagkakataon Salamat na po, ito Diyos. na binigay mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Binigay mo ang desire sa aming puso Yes, O God. na ikaw ay sambahin at purihin at Thank you, hingin Lord. ang iyong mga salita, Panginoon. Purihin mo, Salamat, Diyos. Panginoon, sa mga salita na aming narinig. Oh God. Now we are special class of Yes. people, Lord God, na pinili mo, Panginoon. Thank you, Lord. At ibinigay mo ang mga kapahayagan Yes, sa O amin. God. Para, Lord God, malaman namin ito at ito ang magbibigay sa amin ng rapturing faith, Lord God. Salamat palagi sa iyong mga salita, Panginoon. Amen, O God. Ikaw palagi ang gumabay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Para lalo kaming tumatag sa aming Yes. pananampalataya, Lord God. Lalong mabuo ang pananampalataya Yes, O bigay mo sa Panginoon. amin. Salamat po, Diyos. At Lord, fill us with the Holy Spirit, Lord Yes, God. O God. Para lagi kaming matatag kung kahit anuman na trials, Opo, mga Panginoon. pagsubok sa aming buhay, Salamat po, we will Diyos. overcome it, Lord God. Thank At you, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Thank you, Lord, Jesus. ikaw palagi ang gumabay kung ano man ang gagawin namin, kung saan man kami pumunta, Panginoon. Lord, ikaw palagi ang mamalagi sa aming puso, Lord God. Para, Lord God, hindi kami madaling bumagsak, Yes. Lord God. Yes. At lalo kami Salamat po, Diyos. pag-ibihin ang iyong ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At Lord, sa aming pagtatapos, Panginoon, Purihin ikaw mo. palagi ang gumabay kung saan man kami pumunta, saan man kami Thank you, umuwi, Panginoon. Lord, ang iyong ang kagalakan sa aming puso ay Yes. mamalagi. Amen. The joy of our salvation, na sabi ni David, Lord Yes. God. Amen. O God. Oh, Father God, we thank you for all these messages that Yes. you are continually giving us. Yes. Amen. Thank you, Lord. Yes. Lord, lagi mo ring pagpalain Salamat, Pastor Diyos. Arnold, Lord God, Bless Brother at Kit, sa amin Bless din family, na Lord. nandito Thank you, Lord. para, Thank you, Lord God, Jesus. Oh God. lalo Hallelujah. kaming lumakas, Thank you, Panginoon, Lord. sa aming pananampalataya. At You nandyan palagi, Panginoon, Thank you. ang iyong salita sa aming puso. And we thank you, Thank Lord you, God, and we ask this in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo magtapos, huwag muna pa tayo gusto ko tawagin yung tatlong sister na umawit kanina, Who I Am. Hallelujah. Para awitin muli. Bahagi sa ating sa YouTube natin. Pag-pray natin ang Panginoon ay gamitin niya ang mga bagay na ito as a channel of blessings sa bawat makarinig na mga mensahe at mga awit papuri sa ating Panginoon. Yeah. Bago tayo magtapos. Oh, glorious victory, that day He set me free, and He made my heart His very throne. My life is no longer mine, I'm a prisoner of love.
my